Bakit ikaw, isang batang walang muwang? Nais mo ring kunin ang buhay ko? Yare. Sugod. Oh. Ipinagkanulo mo ang langit. Wanted, traitor, maging baboy hahaha. Gusto kong makita kung mas mabilis ang iyong kutsilyo o ang aking baril. Nagawa ng maayos ang huling misyon ng ama. Seryoso ka bang mahal na mahal si Jiang Hai? Enner. Teacher ng pamilya Gyu, kahit na handang kumuha ng 100 na misyon na tiyak na ikamamatay. Para lang maging ganito ka walang kalaban-laban. Gusto mo lang makapunta sa tabi niya. Si Ayan ay nagligtas sa akin noon. Ngayon siya ay may malubhang sakit. Dapat ko talagang ibuhos ang lahat ng aking natutunan para alagaan siya. At saka, si Ayan ay mahinahon at mabait. Naniniwala akong magiging mabuti siya sa akin. Pakiusap, ama. Kung ganito ka nga, magpasya kang umuwi na. Maraming salamat, ama. Ipagkaloob mo ang aking utos. Paandarin ang pulang sasakyan. Puntahan ang Jiang Hai upang kunin ang posisyon bilang gobernador ng Jiang Hai. Alagaan niya ito ng mabuti. Ang nakababata kong kapatid ay nandyan. Ang sarap ba? Yate na mayamang anak babae sa Shanghai. Alam nilang hindi na ako makalakad ng mag-isa. At dinala nila ako. Ikaw lang ang willing manatili sa tabi ko at samahan ako. Mag-alala ka, Tia. Siguradong gagaling kita. Wiwi. Salamat sa'yo. Sa buong buhay ko, hindi kita bibigyan. Para sa akin, ikaw lang ang mahalaga at aalagaan ko ng buong puso. Bata, ayon sa iyong kahilingan. Simula ngayon, ang pamilya Gu ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiang Hai. Maging maayos ka na. Isinuko ko ang lahat para alagaan si Ayan sa loob ng 3 taon. Nagawa kong pagalingin ang kanyang sakit. Ngayon, siya na ang magiging batang pangulo ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiang Hai. Sigurado akong hindi na siya muling mapapansin ng masama. Ayan, bumalik ka. Mikay, ito si Lin Wanyi, ang anak ng pamilya Lin. Nang siya ay mabuntis ng aking anak, ang pamilya Gu ang mag-aalaga sa'yo. Nanganak si Wanyi ng panganay ng pamilya Gu, at nanirahan kasama namin sa ilalim ng pangalang Minang. Para sa'yo. Ito ang sinasabi mong hindi mo ako iiwan. Anong ginagawa ni Ziwei? Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Nangako ka sa akin, habang may sakit ka na tanging ako lang ang iyong mamahalin. Ngayon, ano siya sa'yo? Shen Ziwei, hindi mo pa rin nauunawaan. Hindi ko ginawa iyon noon. Magsasawa ka bang tahimik, na ako ang magpapagaling sa'yo? Kapatid na Shen. Narinig ko na isa kang ulilang walang magulang. Ngayon, ang pamilya Gu ay naging pinakamayaman sa Jiang Hai. Nais pa rin ng tiyan na mapanatili ka. Dapat mong ipasalamat ito. Tama si Wanying. Salamat sa alaga mo sa akin noon. Sa hinaharap, ikaw pa rin ang magiging babaeng asawa ng pamilya Gu. Kayo ang buong responsibilidad sa pag-aalaga kay Wanying at sa kanyang anak. Guyuan, ikaw ang unang nagloko. Saka mo pa gustong ipabuhay sa akin ang iyong kabit. At ang iyong illegitimate child. Bakit ganyan ang sinasabi mo, ang sama naman? Ang hinihiling ko lang ay ipanganak ni Wanyi ang panganay ng Gu family. Ang mahal ko ay... Iyan ang iyong pagmamahal. Pakiusap, maghanda. Ikalawang kapatid.
Gusto kong makipaghiwalay kay Guyuan. Hindi ba't mahal na mahal mo si Gujia? Bakit bigla kang makikipaghiwalay? Niloko niya ako. Ang lakas ng loob niya. Kung hindi dahil sa iyong talas ng dila. Ang pamilyang Gu ay walang kwenta. Paano nila maabot ang posisyon ng pinakamakapangyarihang pamilya? Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Sa loob ng 7 araw, tuluyan kong putulin ang ugnayan sa pamilyang Gu. Pagdating ng panahon, sabay tayong babalik sa Beijing. Sige, basta't bumalik ka. Ihahawak mo ang posisyon ng pamilya Tian. Anong klaseng lalaki ang hindi mo mahahanap? Bakit mo pa kailangang alalahanin ang mga ito? Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Salamat, kuya. Sa huling mga araw na ito, gawin mong buod ang nakaraang 3 taon. Kakaiba ang ginawa ni Ate Hong kanina, sobrang nagmamadali siya. Di man lang ako nakapagpaalam ng maayos sa ate ko. Sa hinaharap, magkapamilya na tayo. Sana ay mag-ingat ka palagi, ate. Tiyak na galing siya sa angkan ng mga Ginoo, walang kahit anong asal. Pag nanganak na ako ng unang apo ng Gu, sa huli, ang Gu ay magiging akin din. Sana ay mag-ingat ka, ate. Talagang curious ako. Sa mga asal ng pamilya ni Lin, gusto mo bang ipasok ang sariling anak sa pagiging kabit? Yung hindi mahal ang siyang kabit. Ngunit ang sabi ng ate, napakamataas ng kanyang prinsipyo. Pero paano ko narinig na wala ka pang lisensya bilang doktor? Nagmamalaki ka lang sa harap ng mga mayayamang tao. Sa tingin ko, ikaw ang talagang ganun. Hindi ko alam kung ilang mayayamang lalaki na ang natikman mo. Sige, subukan mong sumuntok. Alam mo ba kung anong klaseng pamilya kami? Basta't alagaan mo ang sarili mo. Lumabas ako para lang sa sarili kong kapakinabangan. Ikaw rin ang maaaring magbintang sa akin ng walang dahilan. Ate, alam kong galit ka, kaya pwede mo akong saktan. Pero paano mo naman maaring saktan ang anak ko sa tiyan? Walang kasalanan ang bata. Ayan, ayan. Si Shen Zaiwei, si Wan Yi ay nagdadalang tao. Paano mo nagawang saktan siya? Hindi ka ba dapat lumuhod at humingi ng tawad sa kanya? Yare. Kahit siya pa. Lahat ng ito ay nakasalalay sa isang kahon ng kuya ko. Siya ang tagapangulo ng Jianghai. Tagapangulo ng Jianghai. Sigurado ka bang hindi lang ito nakasalalay sa? Sila lang ang maliit na kapitbahay. Ang kuya ko ang namumuno sa Jianghai ng ilang dekada. Hindi ito nakasalalay sa tao ko. Siguro nakasalalay ito sa'yo. Tama, talaga nga. Sa 3 taong ito, ikaw ay nasa likod at nagkaroon ng Fucha Jin. Ikaw ay isang baliw. Mukhang talagang hindi ako gusto ni Ate Shen. Ngayon, naglakas loob na siyang agawin ang tagumpay ng pamilyang Lin. Pagkatapos ng pagsilang ng bata, paano ko siya maaasahang ihandog sa kanya para alagaan? Weiwei, kung ayaw mong lumuhod at sampalin ang sarili mo, isipin mong hindi mo na kaya. Hindi. Shen Zaiwei, ginawa ko ito para sa'yo, kaya't mabuting sinabihan kita. Gusto mo bang hindi makilala ang kabutihan? Ikaw ang hindi nakakakilala sa kabutihan. 3 taon na ang nakalipas, nakahiga ka sa sakit. Kahit ang mga katulong, tinatamad ng tingnan ka. Ako ang nag-alaga sa'yo ng walang tigil. Kung alam ko lang ang mangyayari ngayon, dapat sana ay pinabayaan na lang kitang mamatay sa kama. Sumpain mo ako. Guyu, maghihiwalay na tayo. Hindi pwede. Ngayon, gusto mo bang malaman ng lahat na may ibang tao ako habang kasal? Hindi ba ikaw? Sabi ko na, hindi ikaw ang mamamatay. Ako lang ang apektado. Wala akong pakialam sa layunin mo. Talagang ikakasal ako. Di ako papayag. Hindi ka sumasang-ayon. Ito ay abiso. Hindi ito pagsubok. Joey. Ipadala sa Kyoto Management Association. Gino. Panahon na para bawiin ang lahat ng ibinigay sa pamilya Gu. Shen Zaiwei, talagang determinado ka bang makipaghiwalay? Akala ko ikaw ay isang maunawain at mahinhing babae. Hindi mo ba ako maintindihan? Ang aking ama, ang anak sa labas ay nagmamasid din sa aking posisyon. Pinapayagan kong lumaki ang anak ni Wan Yi. Dito sa pamilya Lin, ito rin ay para masiguro na mayroon kang mas magandang kinabukasan. Ayos na si Weiwei. Huwag magalit, maging mabait ka.
Ikaw lang ang mahal ko. Shen Ziwei, nakita mo na. Ang pamilya Lin sa Jianghai City. Kailangan ko ang kanilang suporta. Kailangan din ng mga tauhan. Maaari mo bang isaalang-alang ang kabuuan? Kung ang sinasabi mong kabuuan ay ang pagkakaroon mo ng kabit at anak sa labas. Pasensya na, wala akong interes. Sa hinaharap tayo'y magkahiwalay na daan. Hindi ko kailanman hahadlangan. Ikaw ay nananatiling tagapagmana ng Gu pamilya. Imposible ang Gu pamilya. Wala nang pag-asa na mamatay ka na. Ginoo at Ginang, may ilang sasakyan na bumaba mula sa bahay. Mukhang si Ginoong Lin ang personal na dumating. Kaya siya si Shen Ziwei. Siya ang nanakit sa kapatid kong babae. Hindi ko akalain na ganitong maliit na bagay ang magdadala sa Ginoo dito. Ito ay tungkol lamang sa inggitan sa pagitan ng mga babae. Kaya ba't ako paparusahan ng walang dahilan? Si Ginoo ay buntis na may kambal na lalaki at babae, ang magiging apo nyo. Tama, si Wan Ying ay buntis ngayon ng sa inyo. At ganito pa rin ang trato nyo sa kanya. Hindi nyo alam kung gaano karaming paghihirap ang daranasin niya sa hinaharap. Humingi ka ng tawad kay Wan Ying, Weiwei. Hindi naman ako nagkamali. Bakit ako hihingi ng tawad? Samantala, si Commander Lin para sa ikatlong babae na kapatid niya. Hindi niya alam na lumalabas na ang balita. Mapapanatili pa kaya ang dangal ng Commander, Jen? Mukhang ang bigat mo na. Sige, ipatawag mo ang hukom para sa akin. Ang saya-saya mo ngayon ah. Ang pagtuligsa sa kanya ay para sa ikabubuti mo, ibig sabihin yan. Hindi na kailangang personal na humingi ng paumanhin ang Panginoon. Pwede na basta pumirma ka ng annulment. Ibibigay ko agad sa'yo. At pagbati ko sa'yo. Nabali na naman ang kasal natin. Itinuturing ba nating 3 taon na pagmamahalan? May natitira pa bang damdamin sa pagitan natin? Hindi ako kailanman. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong gawing issue ang diborsyo. Mas mabuti pang magmakaawa ka kay Wan Ying ngayon. Maaari kanyang patawarin sa iyong kawalang galang ngayon. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Wan Ying na wala kang asal. Dahil kung hindi mahigpit si Gu Xiao, ako na ang gagawa ng trabaho. Tawagin ang tao. Ang hilagang hukbo ng Tianquan Hall ay palaging nasa ilalim ng utos ni Jiang Haifeng. Hindi ko akalain na ganito si Commander Lin. O kaya bang sabihin na ikaw ay isang Liu? Kuya, totoong mga alipin mo ba ang mga taong ito? Lubos akong pinapahalagahan ng gobernador. Matagal nang ipinagkatiwala sa akin ang Jianghai North. Sigurado ka ba? Sabi ng kuya ko, kung ganon, ganon na nga. Magpasabog ng kaluluwa ng mga tauhan mo sa akin ngayon. Agad-agad. Ninakaw mo pa ako. Nagpapanggap kang tatawag para lang mapalaya ka. Para kang nakakatawa. Gano? Akala mo kilala mo si gobernador? Haha, si Shen Ziwei. Huwag nang magtanong, mag-sorry ka kay Wan Ying. Kung hindi, ang pamilya ko ay maglalaho rin sa 1,000 taon. Basta marinig lang na walang papatayin. Hindi maabot, babaliin ang mga binti niya. Ipapako siya dito hanggang sa mamatay. Binibigay ko ang daan para sa'yo. Talaga bang ikaw nga? Swerte ka nga ngayon. Lahat ng tao ay utos ng gobernador. Sa loob ng 3 minuto, bumalik sa gobernador's office para magpaliwanag. Bro, anong nangyari talaga? Hindi ka ba nangakong tutulungan mo akong turuan siya? Bakit niya pinakawalan? Maghihintay na lang tayo sa susunod na pagkakataon. Talagang may kilala ang kuya ng mga mahalagang tao. Bakit hindi mo ako sinabihan agad tungkol sa mga ganitong tao? Kung sinabi ko sa iyo agad, makikita ko pa na ikaw ay isang hindi marunong tumanaw ng utang na loob na tao. Siya ay nagmula sa isang mababang kalagayan. Paano siya magiging katulad ng mga tao sa pamilya Lin?
Hindi, mas lalo itong magiging problema. Dahil sa'yo. Baby. Ah. Tanggap na. Hindi ka pinabayaan ng bansa natin. Yung batang yon, kahit na tumanggi sa paghihiwalay, nagawa pa niyang gawin. May paraan ako para mapapayag siyang maghiwalay. Kailangan ko pang yumuko sa harap mo at aminin ang pagkakamali ko. Kuya. Hanggang hindi pa tapos ang laban. Ayokong gawing masyadong magulo ang lahat. Sa huli, ilang minuto na lang ang nalalabi bago ako umalis sa bahay. Maaari silang bigyan ng pagkakataon. Maaari kitang tanggapin. Sobrang mabait lang. Kaya ka naloloko ng ganito. Kuya. Anong nangyari? Shen Zaiwei. Bukas, babalik sa lumang bahay. Gusto kang makita ng nanay ko. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi ba't gusto mong makipaghiwalay? Kaya kailangan mong pumunta. Magpapadala kami ng 2 tao para protektahan ka. Para hindi na sila mangbuli sa'yo. Gusto kong makita. Ano pa ang mayroon ng Pangulong Shen ng Huanyu Business Association? Pero siya ang nag-iisang namumuno sa mga malalaking grupo. Ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Kilala pa ng kapatid mo siya. Ay naku, nagpaalam ang munting apo sa kanyang lola. Na, sobrang masigla niya ngayon. Ay naku, talagang mabilis na. Nanay. Kneel down ka sa akin. Bakit ako mag-kneel down? Bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa tungkulin ng isang asawa. Hindi ka nagiging asawa. Ginagawa mong magulo ang bahay. Kung ang sinasabi mong tungkulin ng asawa ay kailangan kong gawin, di ikaw ang anak mo ang may ibang babae sa labas. Kailangan mo pang dalhin ito para sa akin. Kung ganyan ang asal ng isang babae, paano siya magiging mapaghimagsik? Nasa sinapupunan ang panganay ng pamilya Gyu. Bilang asawa ng pamilya Gyu, dapat mong paglingkuran ng maayos. Sasaktan ko siya. Ngayon, agad kang lumuhod. At humingi ka ng tawad kay Wani. Imposible, dumating ako ngayon para sabihin sa'yo. Gusto kitang hiwalayan, may lakas ka bang gawin? Ang babae ay nararapat sumunod sa 3 pagsunod at 4 na kabutihan. Basta't ikinasal ka sa pamilya namin. Ikaw ay magiging tao ng pamilya namin. Mamamatay ka man, ikaw ay espiritu ng pamilya namin. Hindi ka alis sa pamilya namin habang buhay. Ang 3 pagsunod at 4 na kabutihan ay siya na lang ang bahala. Gusto kong maghiwalay. Walang makakapigil sa'yo. Hindi ka magalang sa mga nakatatanda. Walang galang sa nakatatanda, ha? 8. Isang ulilang babae ka, at inalagaan kita ng 3 taon nang walang alalahanin sa pagkain at damit. Paano ka nagkaroon ng ganitong anak? Bakit mo ako ginaganyan? Sobrang wala kang pakialam. Dapat ay marunong akong magpasalamat at magbayad ng utang na loob. At si Wanyu ay mahalaga sa pamilya Gyu. Siya ang tumulong sa pamilya Gu na maging pinakamagandang pamilya. Kaya't kailangan kong manatili sa pamilya Gu at alagaan si Wanyu. Hindi ka dapat magpasalamat. Kaya't ako ang nagligtas kay Guyan. Ano ang dapat gawin ng pamilya Gu bilang kapalit? Siyempre, ikaw ang nagligtas sa akin. Walang humiling sa'yo. At ang pamilya Lin at pamilya Gu ay nagbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Iyan ang tunay na utang na loob. Sa mga nakaraang taon, hindi na dapat kayo tinulungan, mga puting mata. Handa. Talagang hindi ka pa rin nasaktan. Sa halip, ang kulay ng patay na ahas ay para sa akin, ha? Inay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, basta't nakauwi na siyan ang mabuti. Shen Zaiwei, bakit ka naging ganito kaabalasoso? Masama. Sino ba ang nagsira sa aming kasal? At sino ang nagsisinungaling dito tungkol sa akin? Guyon, wala kang puso. Kahit na hindi ka man lang makakita. Huwag kang makipag-usap sa kanya. Si Shen Zaiwei, huli ko ng paalala sa'yo. Hanggang 1 araw lang ako. Huwag mong asahan na makikipaghiwalay ako sa anak ko. Ginuot Ginang Hoff, maglalaban tayo sa sugal. Sugal. Sa loob ng 7 araw, magpapakita kang ikaw ay mapilit at hihingi sa akin, na huwag mo nang subukan pa. Lene. Tumigil ka, Shen Zaiwei.
Pinayagan kitang umalis. Baliktad na naman. Kung ayaw mong tumanggap ng inumin, huwag mong sisihin ako, huwag magalit. Dalhin niyo na sila. Anong gusto mong gawin? Huminto na ako sa pagsabi. Basta pumasok ka sa pamilya ng Yi. Huwag kang umaasang makalalabas ka pa. Arestuhin mo siya at dalhin sa likod na bakuran. Sa buhay na ito, hindi ka na makalalabas sa pamilya ng Yi. Kayo ang mga may lakas ng loob. Vivi, makinig ka. Basta't hindi ka sumuway. At manatili kang tapat sa pamilya. Sa buhay na ito, ikaw pa rin ang asawa ko. Hindi ako interesado. Guli, nagawa ko na ang pinakamasamang desisyon. Noong 3 taon na ang nakalipas, iniwan ko lahat para sa'yo. Kung alam ko lang ang mangyayari ngayon, dapat sana ay pinayagan kitang makipaglaban muli. Walang pakialam sa maliit na bagay na namamatay sa kama. Sige, tama lang nasaktan mo ako. Kung hindi ka sasaktan, wala ring mangyayari. Isa lang siyang katulong sa palasyo. Akala mo ba'y may napakalaking kakayahan ka? Sa tingin mo, makakatakas ka? Sana ibigyan kita ng magandang simula. Ngayon, hindi na kailangan. Paano siya nagkaroon ng ganitong lakas? Bakit kayo nandyan lang at nakatunganga? Magsimula na kayong lumabas at hulihin siya. Tama, ako nga. Sa loob ng 3 taon, ako ang lihim na tumulong sa'yo. Dahil dito, umunlad ang pamilya mo ngayon. Suriin mo ang apelyidong Shen sa Jianghai. Mayroon bang isang dalagang hindi umuwi sa loob ng 3 taon mula sa mga kilalang pamilya at marunong sa sining? At kunin mo ang impormasyon tungkol kay Shen Zaiwei. Ang pamilya ng Gu ay likas na matatag. Mga mapanganib na salita ang nagsabi sa akin na ipatupad ang utos ko na lahat ng hukbong hilaga ay sumunod sa akin sa dakilang kapayapaan. Kapatid na Gu. Hindi kailangang magpakasama ng ganito. Sa usapang ito, nabigyan ko na ang kuya ko ng isang pagkakataon. Kuya, sino ka ba, Yinan? Pahihintulutan ko ang kuya ko na bawiin. Ang iyong sinasabi habang ako rin ang nagsusulong para sa kanya. Paparating ko sila. Sige, kung may plano ka. Ikaw, kuya. Hindi natagpuan ang asawa ni Ginoong Gyu. Nagsagawa na kami ng masusing paghahanap sa mga pangunahing hotel at inn. Walang anumang rehistradong pagpasok ang asawa. Isang grupo ng mga walang silbi. 3 araw na, wala man lang tayong natagpo ang buhay na tao. May iba pa bang bagay? Meron pa. Maraming kumpanya ang magpapawalang saysay sa kontrata kay Go. Matigas ang kanilang postura. Humihingi sila na mapirmahan agad ang kasunduan sa pagwawakas. Simula ngayong umaga, nagsimula ang pagbagsak ng stock market sa Shanghai. Patuloy ang pagbagsak ng mga stocks. Wawala ang bilyon-bilyong halaga. Ilang dahilan? Walang dahilan para itigil. Kahit na handang magbayad ng penalty ang kabilang panig. Magpatuloy ka sa paghahanap ng tao. Ibigay mo rin ang utos sa mga kaugnay na departamento na patuloy na makipag-ugnayan. Tiyaking malaman ang dahilan. Narinig mo ba? Tay, talagang binigyan mo ako ng malaking sorpresa. Kailangan ba ng buong kwento na nasa kamay mo? Agad akong mangutang. Susubukan kong mabawi ang pagkawala. Bibigyan kita ng 7 araw. Kailangan bumalik sa normal ang stock market. Kung hindi, maghihintay ang posisyon mong batang pangulo. Ibibigay mo na lang ito sa kapatid mo. At sadyang kamamatay lang ni Shen Zaiwei. Yung mga kasosyo ay agad-agad naghahanap sa'yo. May kaugnayan ang bagay na ito kay Shen Zaiwei.
Nasaan ka ba talaga? Matagal na kitang hinahanap. Kung sasabihin mo sa akin ang lokasyon ng telepono mo. May kalahating bahagi ng kasosyo ang naghihintay ng bayad. Ano ba talaga? Bakit ako pinagdududahan ni Ginoong Gu nang umalis ka sa kumpanya? Bigla na lang nagkaroon ng ganitong problema. Wala akong dahilan para hindi ka pagdudahan. Noong una, ako ang nakikipagtulungan. Ngayon na hindi na ako nakikipagtulungan. Natural na mababawasan ang kooperasyon. Dahil mayroon kang ganitong katapangan. Bakit mo ako itinago ng 3 taon? Makakasama ka sa kumpanya kung gagawin mo yan. Maagaw pa ang anak ng aking ama na hindi kasal sa akin ang pwesto ko. Pagdating dito, hindi ang mga empleyado ang ikinababahala mo, kundi ang sarili mo. Kung hindi, makasarili ka. Huwag kang pasaway. Pwede ba tayong mag-usap ng harapan? Ang tanging layunin natin sa pagkikita. Hindi mo kailangan gawin ito para sa akin. Alam ko na umaasa ka sa iba. Kung babalik ka, maari kitang tulungan. Yuwei, saan mo nakuha ang lakas ng loob at koneksyon? Musta ang kumpanya? Hindi maganda ang sitwasyon. Bumalik ako para kumuha ng ilang damit. Nasa kumpanya ako nitong mga nakaraang araw. Aya, alam mo ba ang Huanyu Chamber of Commerce? Huanyu Chamber of Commerce. Walang tao sa negosyo na hindi nakakakilala dito. Nakaangkla ito sa Tianquan Hall. Lahat ng malalaking kumpanya sa bansa ay may kaugnayan dito. Yung mga taong makakapagtrabaho sa kanya. Kilala ng kapatid ko ang mga tao sa Huanyu Chamber of Commerce. Kung makakapag-collaborate tayo sa Huanyu, tiyak na matutulungan ang Gu family. Totoo ba yan? Gusto ni Lin Jen na tulungan ako. Ano ang ayaw mo dito? Ngayon, akin ka na. Kasama ng pamilya Gu, sama-sama tayong magtatagumpay. Siguradong handang tumulong ang kapatid ko sa'yo. Napakabuti, napakabuti. You know you've got that thing that makes the girls all swing. You know exactly what you do. Gusto mo ng hit and run? Ara, pinapagawa ko na sa kapatid ko na makipag-ugnayan sa Chamber of Commerce sa bayan para kay Guyan. Hindi ko siya papayagang mawala ang yaman ng pamilya. Ayos lang, madalas na nakikita ng matandang iyon ang mukha mo. Baka sakaling may pagkakataon, tulungan mo akong buwagin si Guyan. Lene. Babaeng maliit. Pagdating ng panahon, makakapagkita tayo ng walang lihim. Si Lindsay ay pumunta sa Chamber of Commerce para humingi ng tulong kay Gushai. Maganda na rin, para hindi na ako mag-isip pa kung paano papahupain si Guyuan. Susulat ako para sa'yo. Gusto mong tuluyang mamatay? Yung mga walang pananaw na tao sa Gushai, mayroon silang mabuti. Diba? Nakita ni Yuji ang Pangulo ng Huanyu Chamber of Commerce. Pangulo siya ng Huanyu Chamber of Commerce. Ngunit siya ang namumuno sa mga pangunahing grupo at ang ekonomiya ng mga negosyante. Sigurado ka bang kilala mo siya? At saka, sabi ng Pangulo ay handa siyang bigyan ang Gu family ng pagkakataon para makipagtulungan. Totoo ba? Ang galing, masaya ako. Salamat. Talaga namang ikaw ang aking swerte. Ngunit, narinig ng Pangulo na may isang magaling na doktor sa pamilya Gu. Gusto niyang kunin ang apo nito. Ito ang kondisyon para makipagtulungan sa pamilya Gu. Ang Pangulo ng Huanyu Chamber of Commerce, ganitong kataas na tao. Paano siya makikilala kay Chen Jing? Dati, umasa lang siya sa kanyang kaunting koneksyon para makapag-aral ng medisina at magpagamot sa Jianghai. Kadalasan, ito ang dahilan. Talagang si kapitan itong tao. Napansin na ito ay o baka naman talaga ay may itinatagong pagkatao siya. Si Tiniente. Nasa tanggapan ng gobernador si Tiniente. Anong sinasabi mo? Si Shen Zaiwei ay nasa tanggapan ng gobernador. Nasaan siya? Bakit siya nandyan sa tanggapan ng gobernador? Ginoo, nandito na si Ginoong Hugh. Sabi niya gusto kanyang makita. Kaka-release lang ng balita tungkol kay Luhi. Nakahabol ka. Ito ang balita kanina.
Maligayang pagdating sa Dawin. Lazy Rui. Talaga bang sa panahong ito ay lagi kang kasama si Jen Haizi? Paano? Si Chairman Shen at ako ay mga tagapangulo ng Tianquan Hall. Hindi ba siya rin ang tao mula sa Tianquan Hall? Rui, paano mo nakilala si Jen Hai sa headquarters? Ano ang kaugnayan nito sa ministro? Kung hindi sana dumating si Gu Xiao ngayong araw para pag-usapan ang kasal. Wei. Alam ko na nagsiselos ka pa rin sa isa pa. Basta pumayag kang sumama sa akin, agad ko siyang papalayasin dito. Hindi ba't sinasabi ni Luna kailangan niyang pakasalan ako sa kinabukasan? Bakit ang tubig? May problema ba? Sa pamilya Gu, maraming pakikipagtulungan. Medyo hindi maganda ang paglipat ng produkto. Pumayag ang Kamara ng Kalakalan ng Huawei na makipag-usap sa amin. Ang kondisyon ay 2 tao ang kailangang magpalit. Si Presidente Shen ay isang talentadong artista, at gusto niya talagang mag-apply para maging opisyal. Ito ay isang bagay na hindi matutugunan ng kahit sino. Sinasabi nilang ang langit ay isang tuta. Ito ay isang taong kumakain ng tao at hindi nag-iwan ng buto. Kahit na ganun, kailangan pa rin nating pumunta. Rui. Basta't makakapag-collaborate tayo ng Pamilya Gu at ng Huanyu Chamber of Commerce. Huwag mong sabihin ito ang unang bala ng Jiangdao. Kahit na pumunta tayo sa Kyoto University, ayos lang. Ang Tianxian Hall ay para sa mga tao. Ang mga bulong-bulungan ay hindi chismis. Bawal pumasok. Kung talagang nag-aalala ka, maaari kitang samahan. Protektahan kita. Sinabi mo rin yan, hindi basta-basta makapasok sa Tianquan Hall. Paano mo ako mapoprotektahan? Hindi ka naman ganoon kalakas. Pero may pangako ka. Hoy. Wei. Alam ko ang tungkol kay Liwan Yi, hindi ko ito nakipag-usap sa'yo. Kasalanan ko ito. Sa pagkakataong ito, maniwala ka sa akin. Siguradong hindi kita lolokohin. Pagbalik natin, agad kong ipapagawa kay Liwan Yi na magbitiw. Kung ayaw mo ng bata, mahal na Reyna. Pwede rin nating isuko ito. Bakit? Ngayon ba ayaw na ni Gu Xiao na magbayad ng utang sa pamilya Lin? Basta't ang pamilya Gu ay makipagtulungan sa negosyo ng bansa. Saka na, susunod din sila sa iyo sa pag-inom. Kailangan ko pa bang alagaan siya? Talagang isang hindi marunong tumanaw ng utang na loob na asong ulol. Ang ganitong tao, kapag naging pinuno, ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Sige, gusto ko sanang makausap si Huhu sa langit. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Divorce? At kailangan hawak ng iyong ina ang kasunduan sa diborsyo. Hindi pwede. Hindi pwede. Maliban sa paghihiwalay, kahit anong kondisyon kaya kong matugunan. Basta huwag maghiwalay, alam ko. Hindi ka pa rin ako mapagkakatiwalaan. Tama ba, tatawagan ko agad si Lin Wanyi. Para paalisin siya sa bahay ko. CJ. Bibilhin na natin agad ngayon. Hindi na natin kailangan. Guan yan, ano nang ibig sabihin yan? Kagabi mo lang. Sabi. Rui, tingnan mo, umuwi ka na kasama ko. Kailan ko ba sinabi sa'yo? Tama ba, hindi ko nga sinabi sa'yo. Binigyan mo ako ng 1%. Tapos gusto mo pang bumili ako. Sabi ko, isa lang ang kondisyon ko. Basta't makuha mo ang cellphone mo, agad akong pupunta. Kung hindi, maghintay ka na lang na umiyak. Baby, mahal kita, ikaw pa rin ang nag-iisang Diyos sa aming bansa. At ikaw lang ang tanging magandang bagay sa akin. Akala mo ba na sobrang espesyal kita sa akin? Isa lang akong nagsuway sa isang pangako. Bakit ka ba ganito ka-absent? Kung ikaw pa rin ang akin, na makakapagpasaya sa'yo, handa kang lumaban hanggang sa dagat. Putulin ang relasyong ito. Magsimula tayong muli, okay ba? Magsimula muli. Kapatid, magsimula tayong muli. Ipagpatuloy natin ang ating inese. Sinabi ko na ang kondisyon ko ay isa lang. Kung hindi mo kayang ipakita ang kahit kaunting sinseridad, ayaw ko na. Tawagin ang tao. Paalisin mo na siya. Fi. Gago. Sa sinapupunan ni Lin Wanyi, pero siya ang panganay na apo ng pamilya Gyu. At pinatalsik mo siya sa pamilya Gyu. Papa, ginawa ko ito para mapigilan si Shen Huiyuan. Bukas darating ang presidente ng Chamber of Commerce. Kung sakaling malaman nilang hindi talaga naroon si Shen Zaiwei, wawasakin natin ang pamilya Gyu. Hindi rin dapat hayaan na ang panganay ng Gu ay mapabayaan. May utang na loob ang Lin sa atin. Paano kung ipasa natin ang Lin sa ibang grupo? Tayo. Tatay, huwag kang mag-alala. May mga plano na ako para sa Lin.
Sa kabuuan, dapat mong ayusin ito agad. Hindi mo nga kayang pakisamahan ang isang babae. Anong silbi ng ganitong kapatid sa Gyu? Naiintindihan ko na. Tinulungan ko lang kayong makipag-ugnayan sa Huanyu Chamber of Commerce. Ganyan ka sa akin. Sino po kayo, ate? Huwag mag-alala. Ang anak ni Huanyu ay nasa sinapupunan ko. Hindi ko siya papayagang mapabayaan. Bakit mo siya pinapalayas? Ito ay pansamantalang solusyon. Mahalaga ang Pangulo ng Huanyu Chamber of Commerce kay Shen Zaiwei. Hindi kami ni Ginoo ang may sariling kinalaman sa amin. Pero kung mapasaya natin ang presidente, hindi ba't magagawa nating umangat sa buhay? Madam, huwag kang mag-alala. Kapag masunurin si Shen Zaiwei na pakasalan si Jingbo, babawi ako sa iyo ng maayos. Kapatid na Jing, naniniwala ako. May iba pa akong lakad. Pasensya na, umalis na kayo. Talagang naniniwala ka ba na si Guying ay babawi sa iyo pagkatapos? Kahit na hindi niya alintana ang anak niya, pinapalayas niya ako. Talagang nakipag-ugnayan kay Huang Li. Baka nga. Tuluyang iwan si Lin Jing. Ano ang plano mo? Noong una, si Guyan ang karapat-dapat na anak ng pamilya Gu. Kaya't naghanap ako ng paraan para makaiwas. Kamakailan, yung matandang Gu sa pamilya ay nakikipag-ugnayan din kay Yuan. Kaya plano mong suportahan si Gu Yuan bilang magiging pinuno. Tama. Basta't ang batang ito ay anak ko at ni Ali. Kung hindi dahil sa gusto kong ipamana sa aking anak ang pamilya Gu, bakit ko pa kailangang tiisin ang walang kwentang si Guyan? Sige, tutulungan kita. Yung si Chairman Shen ay talagang dumating dahil sa koneksyon ko. Kaya siya nandito. Sa oras na yon, hayaan mo siyang suportahan si Gu Yuan. Maaari mong gawing lehitimo si Gu Yuan. Salamat kuya sa posisyon ng asawa ng pinuno ng unang pamilya sa Jianghai. Ginoong Lu, naipadala na ang schedule mula kay Director Shen. Kung hindi darating si Yanjie. Shen bukas. Hanapin natin siya bukas. Kung hindi, diretsyo na lang tayong magpadala ng inumin. Sa sekretarya ni Shen para dalhin dito. Hindi pwede, baka siya talaga ang kapatid ni Chairman Shen. Hanggang hindi ko tiyak ang pagkakakilanlan. Huwag masyadong magpakilala. Kaka-research lang namin sa mga dokumento. At nalaman naming walang anak si Shen Zaiwei na babae. Isang dalagang nagngangalang Shen Jingyi lamang. Hindi anak si Shen Zaiwei ng Diyos ng Templo. Ayon sa aming investigasyon, totoo nga na hindi. Siguro, si Shen Zaiwei ang nagkakalat ng peking pagkakakilanlan at mga maling akala. Para lang mapalayo ako sa layunin nilang magdiborsyo. Nakapagpadala na ako ng tao para mag-imbestiga, Weiwei, sa Jianghai man o sa Kyoto. Wala talagang pangalan na Shen Zaiwei. Wala namang ibang pagkatao. Mayroon ba akong ibang pagkatao? Vivi, huwag ka nang magpakamasungit. Basta't makuha mo ang pagpapahalaga ni Chairman Shen. Susunod ako. Gagawin kitang nag-isang tagapagmana ng pamilya Gu. Pagdating ng panahon, alis tayo. Nandito rin ako sa pintuan para salubungin ka. Kahit na mamatay. Protektahan kita. Sinabi ko na. Isa lang ang diborsyo ko. Kung hindi mo naiintindihan ang tao, mag-aral ka ng ilang taon. Kapag naiintindihan mo na, saka ka makikinig. Shen Zaiwei, bakit kailangan mo talagang ganito? Pinalayas ko na si Lin Wanyi. Hindi ba't sapat na yon para patunayan na mahal kita? Hey, darating na si Chairman Shen bukas. Pwede bang huwag kang umalis? Sino ako? Ikaw ang unang nagpasimula. Gusto mong makasama ako habang buhay. Ngunit may kasamang ibang tao na ayaw sa akin dahil ako'y ulila. At gusto mong ako'y mabighani para sa iyong kinabukasan. Hindi mo ba naiisip na parang katatawanan ka? Kahit na hindi mo ako iniisip, dapat mo ring isaalang-alang ang pamilya at ang libu-libong empleyado ng kumpanya. Karamihan sa kanila ay may mga magulang at mga anak na umaasa sa kanila. Kailangan nilang kumita para sa kanilang pamilya. Hindi mo ba kayang isipin na mawalan sila ng trabaho dahil sa'yo? Huwag kang makipagtalo sa kanya. Ikaw ang nagiging inutil. Shen Zaiwei, naniniwala ka ba? Dati talagang malayo na ako. Ngayon, isa ka na lamang walang silbi. Sa huli, dahil sa akin, pinabayaan mong ibang babae ang mga anak. Tama ka, talaga namang pasensya na. Naabala kita. Sa puso ko. Diyos ko, wala kang halaga, ikaw. Basta pumunta ka lang kay Pangulong Shen. Ang pamilya namin mauupo sa posisyon bilang pangunahing pamilya. Ikaw ang magiging pangunahing asawa ng pamilya Gu.
Bakit? Bakit ayaw mo talaga? Ang isang tulad mong Reyna, kahit na maging pinuno ka ng pangunahing pamilya sa Jianghai, magdudulot lang ito ng kapahamakan sa buong Jianghai. Sapat na. Shen Zaiwei, huwag mong ipagyabang na minahal kita. Kaya mong maging mapagsamantalang ganito. Bukas, dadalaw si Dian Shen sa Jianghai. Akala mo, anong mangyayari kapag nakagalit kay Dian Shen? Maganda ang magiging kalabasan. Gusto kong makita. Paano mo haharapin ang mga puwersa ng Tian Xuandian? Hindi na magagawa. Hindi alam ang tama at mali. Kamusta na si Yanner? Nakausap mo na ba si Shen Dui? Hindi niya sinagot ang tawag ko. Nag-reply lang siya sa text ko. Sabi niya, kailangan mong dalhin ang divorce agreement ng personal. Talagang nagwawala na, pakiusap, bawasan mo ang ingay. Si Shen Zaiwei mismo ay hindi nagampanan ang tungkulin bilang manugang, at pinipilit pa akong gawin ito bilang biyanan. Sa tingin ko, masyado siyang pinaburan ng Gujie noon. Nakalimutan ang sarili niyang pagkatao. At saka, si Shen Zaiwei na ito ay hindi nag-aral ng medisina. Mas magaling pa ang kanyang kasanayan kaysa sa mga kilalang doktor. Kahit na personal pang pumunta ang Tianquan Hall. Ang 3 taon na ang nakalipas nang magkasakit ako. Tiyak na walang magawang paraan ang mga kilalang doktor sa Jianghai Pavilion. Tanging si Shen Zaiwei lang ang nakapagligtas ng isang buhay. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Malapit nang dumating si President Shen. Gusto niyang makita si Shen Zaiwei, pero hindi siya dumating. Siguradong magagalit siya sa atin. Nasa malapit lang ang gobernador. Habang hindi pa dumadating si Chairman Shen, pupunta na naman ako para kumbinsihin siya. Mapapasok ka ba ni Chairman Shen? Hindi ko na pwedeng mag-alala tungkol dyan. Mas mabuti pang pumasok ka na bago dumating si Chairman Shen. Saan pupunta si Gyu, Ginoo? Ang bilis ni Gyu, Ginoo. Saan kaya siya pupunta? Bakit mas maaga ang pagdating ni Ginoong Shen kaysa sa nakatakdang oras? Ikaw ba si Ginoong Shen? Hindi ko alam ang iyong pangalan. Ako ang nakababatang Panginoon ng pamilya Gu. Ang pangalan ko ay Guyan. Ginoong Xu, ito ang aking mga bodyguard. Ang aming Huanyu Business Association ay pinagmamasdan ng iba't ibang puwersa. Kaya nagdala kami ng kaunti pa. Bakit, Ginoong Gu? Haha, hindi ko kayang hindi magdala. Napakaraming tao. Natatakot akong matakot ang iba. Kahit ilang bodyguard lang, natatakot na. Mukhang hindi naman mataas ang antas ng pamilya nyo. Ginoong Shen, hindi ko akalain na mas maaga ka pang dumating kaysa sa plano. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Umaasa akong maunawaan mo, Ginoong Shen. Narinig ko na kahanga-hanga si Yanji. Shen Zaiwei, palaging pinahahalagahan ng Tianquan Hall ang mga talento, kaya't sinadyang dumating ng medyo huli. Hindi ko alam kung nasaan si Yanji. Shen. Pasensya na si Yanji. Shen ay medyo, hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Marahil ay hindi siya makararating. Ganito na lang. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa kooperasyon. Kaka-message lang niya sa akin kahapon. Ngayon ay hindi makararating si Yanji. Shen, baka hindi talaga kayo nagplano mula sa simula. Nabalitaan ko na. Ngayon ay personal na dumating si Chairman Shen sa Jianghai. Pero para sa magandang misis na marunong magpagaling sa pamilya ni Gyu, kahapon pa akong narinig na pumayag si Enye. Guna pupunta sa Tianquan Dian, pero ngayon wala siyang dalang tao. Hindi kaya gustong gamitin ng pamilya Gu si Enze. Gyu. Masyadong malakas ang salita ni Chairman Shen na makatanggap ng papuri mula sa inyo at sa Tianquan Dian. Ito ay isang karangalan na hindi makukuha ng kahit sino mang naghahangad. Siyempre, hindi namin palalagpasin ang pagkakataong ito ngayon. Ngunit kanina, sinabi ni Ginoong Gu na mukhang hindi makararating si Enje. Shen. Si Zaiwei ay talagang medyo nababahala. Ngunit kasalukuyan siyang naghahanda sa pagdating niya. Ang anak na lalaki ay talagang nagmamahal sa kanyang asawa. Ngunit ang oras ni Enye. Shen ay napakahalaga. Mas mabuti pang pag-usapan muna natin ang pakikipagtulungan. Direkta kong ipapadala si Zaiwei na samahan ka sa Tianquan Hall. Sa Tianquan Hall, palagi naming pinahahalagahan ang lahat ng talento. Kung wala namang pahintulot mula kay Enye. Shen, sa tingin ko, hindi tayo nagkaroon ng magandang pagtutulungan ngayon. Kaya pupuntahan ko na siya ngayon para paalalahanan. Tatanungin ko lang, nasaan na ngayon ang madam? Pakiusap, madam. Pumunta ka na sana. Nandyan na si Chairman Shen sa banquet hall naghihintay. Ayoko pong pumunta. Ganito ang gagawin mo, hindi ako makakapag-report. Sabihin mo na lang sa kanila ng sarili mong salita. Kailan dumating ang ginang? Kailan ako pupunta sa ginang? Sino yan? Kung may gusto kang sabihin, mas mabuting sabihin mo na sa harap ng lahat. Nagsalita na si Pangulong Xu, bilisan mo. Si Ginang, sabi niya, hindi nagbago ang kanyang mga kondisyon. Kailan dadalhin ng Ginang ang kasunduan sa diborsyo? Ano ba, parang wala ng batas. Sino ang hindi nakakaalam? Noong mga panahong iyon, ako ang nag-alaga sa batang Ginoo ng pamilya Gu.
na hindi nag-alis ng damit sa kanyang pag-aalaga. Kaya siya ay ganap na gumaling. Ngayon, gusto pa niyang makipaghiwalay. Mukhang hindi rin kayo nagkasundo sa pamilya Gu. Ahahaha. Pasensya na, Ginoong Shen. May kaunting hindi pagkakaintindihan kami ni Weiwei. Ikinalulungkot ko kung napatawa ko kayo. Umabot na sa puntong paghihiwalay. Mukhang hindi ito isang maliit na bagay Maliit na mag-asawa nga. Nagtatalo sa tabi ng kama, nagkakasundo sa dulo. Papasok ko na ang anak ko para pakalmahin si Zaiwei. Bakit hindi ka pa umaalis? Aalis na ako. Tandaan mo, gusto kong si Miss Shen ay kusang loob. Na walang kahit anong pinsala. Huwag pilitin si Pangulong Shen. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pipilitin. Mukhang may espesyal na pagtrato ang Pangulong Shen kay Shen Zaiwei. Parang masyadong mabait siya. Weiwei. Naghihintay na sa iyo ang Pangulong Shen sa bulwagan. Bakit nandito ka pa at nagagalit? Akala ko si Gu Xiao ang personal na darating ngayon. Mukhang nag-isip na siya. Weiwei, hindi ka naman talaga ang pinuno ng Tianshuan Hall. Isang tao lang ang may pangalang Shen Tianyi sa Tianshuan Hall. Mayroon akong ganitong pagwawalang bahala at ganitong. Hindi ito magbabago sa katotohanan na tinawag mo akong makipaghiwalay. Vivi, huwag ka nang magkalat. Yung si Pangulong Shen at ang mga bisita, naghihintay sa inyo sa bulwagan. Dapat mong malaman na ikaw ang hindi nag-isip sa kabuuan ngayon. Ang mga kondisyon ay matagal ko nang hindi natanggap mula sa iyo. Vivi, hindi talaga. Pinayagan kong makatakas si Lin Wanyu para sa iyong kapakanan. Kaya ako may interes. Hindi pinapansin ng iba. Ginagawa ko ito para sa iyo. Hindi ka dapat ganyan ngayon. Hindi ito makakapagpamatay sa akin. Magbibigay lang ito sa akin ng ideya na may relasyon kayo. Vivi, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Alam ko. Kay Lin Wanyu. Kung talagang hindi mo kaya. Matagal na sana akong may dalang kutsilyo. Wow. Guyan, anong kalokohan na naman yan? Hehe, alam ko na. Mas mabuti pang makinig ka sa akin. Nandito tayo sa opisina ng gobernador. Huwag mong gawing marumi ang sahig ng opisina ng gobernador sa iyong dugo. Shen Zaiwei, paano mo magagawa yan? Mga bagay na handa siyang ibigay sa akin. Kaya pala ito ang sinseridad ng pamilya Gu. Talagang napakalaki ng aking gulat. Si Ginoong Shen ay may hawak na kapangyarihan sa ekonomiya ng bawat grupo. Pinakamakapangyarihang tao sa negosyo. Paano pa kayang mangahas ang pamilyang Gu sa panlilinlang kay Ginoong Shen? Talagang sawa na sila. Narinig ko na nagdala si Ginoong Shen ng bilyong order sa pagkakataong ito. Ginoong Shen, pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataon na pag-usapan ito ng mag-isa. Ano man ang gusto ni Shen Zaiwei? Mabilis mo itong ihanda. Hindi pwede, ininom tayo ng alak niya ngayon. Si Shen Zaiwei ang nagdala sa atin dito. May duda ako na mayroon siyang ibang pagkatao. Isang ulilang babae siya. Ano bang malaking kakayahan meron siya? Sa tingin ko, puro kasinungalingan lang ang sinasabi niya. Basta makipagtulungan lang sa Huanyu Zhangfei. Bakit ka pa matatakot na hindi maibalik ang iyong dangal? Sige, pupuntahan ko siya ng personal. Pero kung sakaling may iba talaga siyang pagkatao, pwede nating ipasa ang responsibilidad. Pero iyon ay haka-haka mo lang. Talagang gusto mo bang masira ang pamilya at mapariwara ang lahat bago ka magsawa? Magmadali kang gumawa ng kasunduan sa paghihiwalay. Gagawin ko na. Ginoot Ginang Zuwei, personal kong pupuntahan kayo. Hindi mo ba alam na dapat kang salubungin sa pagdating? Baka nakakalimutan ni Madam Du. Ngayon, kayo ang may hinihiling sa akin, di ba? Kung si Anye, Du ay nandito ngayon para magpanggap. Mabuti pang umuwi ka na. Sakto lang na hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Kaayos na ang kasunduan sa diborsyo ayon sa iyong hinihingi. Pirmahan mo na, sa hinaharap maaari ka ng mag-asawa muli. Bawat isa ay may kapareha. Baka hindi alam ni Anye. Gu, sinabi ko na, sa loob ng 7 araw, ipapagawa ko sa iyo na humingi sa akin ng tulong. Sa loob ng araw na ito, sino ang nag-utos sa iyo na humingi sa akin ng tulong? Kailangan lang ng araw na ito. Hihilingin niyo akong makipag-ayos, ha? Si Shen Zaiwei ay personal na dumating. Huwag kang magpakabobo. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo ba? Ay naku, hindi ko alam kung bakit ang sakit ng ulo ko ngayon. Mukhang hindi ako makakagawa ng kahit ano buong araw. Sandali lang. Pakisabi sa iyo at kay Yan na maghiwalay na kayo. Ito ang attitude ng paghingi ng kabutihan mula sa asawa.
Shen Zaiwei, huwag kang masyadong walang pakundangan. Wala kang karapatang makisali dito. Huwag mong akalaing nakakahiya ang pagpunta sa langit upang magpagamot. Lugar na hindi nagpapakita ng awa. Ako ay presidente ng Universal Commerce Association. Sa tingin mo, isang kidlat sa templo ng mga Diyos. Maaaring totoo ang nangyari kanina. Ang templo ng mga Diyos ay matagal nang nagbago ng ugali. Pakiusap, pumayag kang magpakasal na lang kayo ni Yanner. Sige na. Sang-ayon ako. Ikaw ang bunso ng Chanshuan Hall. Sa mga nakaraang taon, salamat sa pag-aalaga ng pamilya Gu. Kamusta na ang panganay? Wala namang problema. Dumating ako dito para dito. Walang ganito rito. Ako, si Shen Jingyi, mula ngayon ay kasama ng pamilya Gu. Nawala na ang pamilya Gu, ng isang magandang manugang na hindi mo kayang hilingin kahit sa dasal. Pumasok na tayo sa pamilya. Nakatagilid sa Shuangyu Island ng Qingcheng, at mayroon pang gobernador ng Jianghai, papasok sa Beijing para sa ulat. Pinapangarap ko ito. Hindi pagkakaintindihan. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Su Wei. Sinasabi ng ginang na ang diborsyo na may opisyal na selyo ay isang hindi pagkakaintindihan. Ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa mga gastusin sa medisina. 3 taon na ang nakalipas para sa pagbuo ng gamot sa kakaibang sakit. Maraming mahalagang sangkap ang ginastos ko. Nailigtas ko si Guyuan mula sa kamatayan. At sa panahon ng kanyang paggaling, lahat ng mga nutrisyon ay ako ang nagbayad at nagluto. Walang ibinigay sa akin ang pamilya Gu. Ngayon, nais kong 56% ng bahagi ng Gu bilang kabayaran. Noong una, voluntaryo kang iniwan ako. Nakipaghiwalay ka sa akin. Ngayon ay nagbabayad na ng utang. 3 taon na ang nakalipas. Hindi mo naman ito nabanggit dati tungkol sa kabayaran. At saka, isang araw na mag-asawa, 100 araw na kabutihan. 56% ng bahagi ay dapat sa apelyido mong Shen. Parang gusto mo nang kunin ang buong kumpanya namin. Ang pagiging voluntaryo ay hindi nangangahulugang walang kabayaran. Hindi ba't may mga doktor na gumagaling ng sakit ng walang bayad? At saka, huwag nang gamitin ang hindi na umiiral na relasyon ng mag-asawa bilang dahilan. Nakapirma na ang kasunduan sa diborsyo sa puti at itim. 30% ng bahagi, ayos ba? Wala kaming hinihinging labis. Mayroon kaming lahat ng detalye ng mga account. Hindi pa namin kayo sinisingil. Kami ang naghanap ng mga tao para sa mga gamot na ito. Noong mga panahong iyon, ang lahat ng mga doktor sa bansa ay walang magawa sa sakit ni Guyuan. Ako ang nag-alaga sa kanya ng mabuti sa loob ng 1 taon. Dahil dito, nakapagpahinga siya ng maayos. Nakikipagtawaran pa kayo sa akin. Ang bahagi na ito ay talagang may kinalaman sa napakalaking interes ng kumpanya. Mag-usap kayo, at saka bibigyan ko kayo ng sagot. Ngunit mayroon lamang kayong kalahating oras. Nagtatapos na ang salu-salo ngayon. Xiaomi. Sabi mo ito. Huhulaan ko, tiyak na magiging masaya sila. Ano ang gagawin natin ngayon? Binigyan ng bahagi, kailangan ng Gujea na magbangkarote. Kung hindi mo ibibigay, paano naman hindi makakaaway ang tindahang ito? Matagal ko nang alam na ikaw ay mayabang at mapang-api. Sino ang hindi mo pinapahirapan? Tingnan mo kung anong itsura ng posisyon mo. Ang Gujea ay nawala dahil sa inyo ng anak mo. Pasensya na, Dad. Basta't mapatawad ako ni Zaiwei. Hayaan mo siyang manakit at manlait. Ano mang gawin ko, handa akong gawin. Pupunta ako ngayon para humingi ng tawad sa kanya. Talagang handa akong gawin ito. Ikaw at si Shen Zaiwei ay tiyak na nakaranas ng maraming kahihiyan sa pagbalik sa Tianquan Hall. Ngunit ang mga babae ay talagang malambot ang puso. Kung maayos mo siyang pakisamahan, maging pinuno siya ng hall. Ikaw na ang magiging pinuno ng Tianquan Hall. Ikaw na ang magiging pinuno ng Tianquan Hall. Walang hindi makakamit. Siya lang ang talagang nagmamalasakit sa akin. Ano na ang napag-usapan nyo? Kakatapos lang sabihin ni Ginoong Shen. Lahat ng ito ay mga gastos na dulot ng mga empleyado ng mekanismo. Kaya't gagawin nating collateral ang mga empleyado. Hayaan siyang gumawa ng kahit ano sa Tianquan Hall. Kailangan nating gamitin si Guyan bilang bayad. Ayos lang. Kailangan talaga ng Tianquan Hall ng isang tagalinis at tagaluto bilang katulong. Mag-alaga ng 7 o 8 bagong silang na bata.
Huwag masyadong mang-api. Ito na ang pang-aapi. Pabayaan niyo si Ginny na magising. Malaki rin siya. Pero gusto niyo bang gamitin ang isang tao para mabawasan ng 0%? Gusto ko ring subukan. Kailangan pa ng dagdag na tseke na 0 bilyon. Saan tayo kukuha ng ganitong kalaking pera? Alam mo rin ang nangyari noong nakaraang panahon. Malubha ang pagbagsak ng stock ng GU. Iyan ay problema ninyo. Hindi ba talaga niyo iniisip na ang GU Group ay siguyan lamang? Kahit na tayo ay malubhang nalugi. Pero sa pinakababa, maaaring may pagkakataon tayong bumangon muli. Sige, 1 bilyon ay 1 bilyon. Dahil pumayag na tayo sa mga kondisyong ito, maaari bang bigyan niyo kami ng pagkakataon na makabawi, na umunlad ng malaya? Ang kondisyon ay siguyan ay mananatili sa tamang asal sa Tianquan Hall. Tapat. Anoon? Kung magkikita tayo ulit, normal na magkaibigan tayo sa negosyo. Sige, siguyan ay tiyak na mananatili sa tamang asal. Pwede ba tayong magpirma ng kasunduan? Pwede. Narinig mo na rin na sa Tianxiong, kailangang manatili sa tamang asal. Huwag kang mag-alala sa kumpanya. Ipapasa mo na sa iyong kapatid ang pagmamay-ari ng Gu Clan. Alam mo, sa wakas ay bagay na makakapagpaalis sa akin, at makakapagpasok sa kanya ng anak sa kwento. Kapag naaliw ko na si Shen Zaiwei, muling magiging akin ang kwento. Bilang nakababata, ihahatid ang kuya. Siyempre, sa pag-alis ng kuya, hindi pa alam kung makakabalik pa siya. Oh, tama nga. Nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang magandang balita. Ako at si Wanyi, itong bata, ay isisilang na sa susunod na buwan. Natatakot ako na sa susunod na buwan, ay hindi na kita makikita. Kaya't nagpa siya akong ipaalam sa iyo ng maaga. Ano bang nangyayari? Kung sakaling hindi anak ni Yanner ang dinadala mo. Ang dinadala ko ay anak ni Hyuan. Tama lang, di ba? Wala namang silbi si Guyuan. Sa hinaharap, si Hyuan ang magiging tanging tagapagmana ng Gu pamilya. Ang dinadala ko ay hindi ba ang panganay ng Gu pamilya? Haha. Palagi mo akong pinapagsalitaan ng masama. Alam mong buntis ako pero ayaw mo pa ring umalis. Gusto mong magdulot ng kapahamakan. Tulad mo na walang hiya. Anong karapatan mong sirain ang natitirang buhay ko? Sobra na, hindi ba't sapat na ang mga biro mo ngayon? Kontento. Simula ngayon, ikaw na ang magiging biyanan namin. Huwag kang magpakita ng kabastusan sa iyong manugang na babae. Manugang na babae. Wow! Gusto mo rin ba ng ganitong klaseng manugang na babae? Yenner, kami ng tatay mo ay nasa edad na ng pagretiro. Sa bahay, may magagawa rin kaming kapaki-pakinabang. At baka magduda pa siya sa'yo. Naintindihan ko na. Naintindihan ko na. Tapos na ang panonood ng palabas. Umalis na kayo. Ginoo, ang tseke na 1 bilyong piso ay ipapadala sa akin ngayong araw. Kung hindi, ikaw, hindi ka karapat dapat pumasok sa tindahan. Meron naman, kaya kailangan pang ayusin ang iba pang bumaba. Ang pangalan mo ay ikaw din ang nagmungkahi. Nang sisiw ko ang lahat dahil naniwala ako sa mga masamang tao noon. Hindi nakinig sa payo ng ama. Nagmamatigas ako. Nahirapan ko ang ama at mga kapatid ko ng 3 taon. Nag-alala sila para sa akin ng 3 taon. Naniniwala akong hindi rin sila magagalit. Noon, bata ka pa. Kahit na napakahusay mo sa laban. Ngunit simple ang iyong ugali. Kaya't mabuti na rin na naranasan mo ito. Ginny, huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat ng iyon ay mga pagsubok na kailangang pagdaanan ng tao. Dahil nandito ka na ulit. Dapat na akong magretiro. Sa loob ng kalahating buwan, ipapahayag ko na ikaw ang bagong may-ari ng tindahan sa Tianquan, tatay. Magsusumikap ako mula ngayon upang mapagaan ang pasanin ni tatay. Magbibigay pakinabang sa mga tao sa loob at labas ng Tianquan Hall. Ipagkatiwala mo na lang sa akin ang pag-aalala. Lahat ng aspeto ng iyong kakayahan ay mahusay. Ang mga ideya ng Tianquan Hall na ibinigay sa iyo, hindi ko pa rin binago. Sa mga darating na araw, kailangan mong maghanda ng mabuti. Kapag may oras ka, makipag-chat ka sa akin. Para maalis ang aking pagkalungkot. Hahaha.
Araw-araw ay nagwawalis lang, nagmamok. Sa ganitong kalaking maliit na parke, ako lang ang naglilinis. Hindi pa rin malinis tapos bawal pa kumain, ang sama. Yung pangako ni Mama Zu na pakasalan si Zaiwei noon, naiintindihan ko rin. Kahit nalihim, hindi pwedeng gawin. Hindi pa rin napansin ni Zaiwei, matagal na akong nakaramdam ng awa. Basta magpatira pa lang ako, siguradong hindi siya tatanggihan. Anong nangyayari? Matagal nang nakaluhod ang lalaking ito ng 5 oras. Ayaw niyang umalis kahit anong sabihin mo. Patuloy niyang sinasabi na gusto niyang makipagkita sa inyong Tianquan Hall. Hindi pa rin siya mapalayas ng isang walang hiya. Lagi niyang sinasabi na kayo ay mag-asawa dati. Marahil natatakot sila na baka mahal pa rin kayo ng batang pinuno. Kaya hindi sila makapagsagawa ng matinding hakbang. Wala na akong pakialam sa kanya. Mukhang hindi siya seryoso. Sinasabi ko na hindi ako gagawin yon. Ako ang inyong Panginoon. Weiwei. Weiwei. Sinasabi ko na walang si Shen na batang lalaki dito. Hoy, hoy. Jingy, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Basta't patawarin mo ako. Kahit gaano pa ako katagal magmukmok, kaya kong magpatira pa. Kung gusto mo talagang lumuhod, sige, lumuhod ka na lang dito. Dati akong katulong ng iyong amo. Sinabi mo na nga ba? Ngayon, ako si Shen Jingy, wala na tayong koneksyon. Dito, isa ka lamang alipin. Huwag kang makialam sa relasyon. Ang amo ay hindi rin papayag na makihalubilo sa mga katulad mo. Patawad. Sa pagkakataong ito, makakapagluhod na ako dito. Kahit lumuhod ka magdamag, hindi ubra. 2 gabi basta handa mo akong patawarin. Humph, gusto kong gumamit ng mapait na panlilin lang para pabayaan ang Young Master. Sinasabi ko sa'yo, maliit na pinsala sa iyong katawan. Hindi kasing ganda ng 1/1 0 ng dinanas ng Young Master para sa'yo. Ang Young Master ay pumunta sa Jianghai upang gamutin ang iyong sakit ng hindi nagpapakilala. 25 araw. Nakumpleto ang 100 gawain sa Tianquan Palace na walang nangahas na puntahan. Nang bumalik siya, puno ng dugo. Halos wala na siyang buhay. Kaya pinilit siya ng may-ari na hanapin ka. Hindi mo kailanman sinabi sa akin. Hindi lahat ng tao ay dapat katulad mo, na gumawa ng kaunting kabutihan, at nagmamalaki dito, na akala mo'y napakahusay mo. Ang mga mabuting tao tulad ng ating nakababatang Panginoon ay ginawan mo ng ganyan. Pakiusap, patawarin mo ako. Sa buhay na ito at sa susunod, ako lang ang nagmamahal sa'yo. Guyan, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para isipin mong mamamatay ka? Ang mga katulad mo ay nagpaparamdam lang sa akin ng pagkasuka. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ikaw ang nagpilit sa akin. Ngayon, ako'y magtatayo ng bagong templo ng Diyos. Si Shen Jingy ang pangunahing tagapagtanggol ng ating dakong Daxia. May talino sa panulat at sandata, at taglay ang husay sa karunungan. Pinili bilang bagong mag-aral sa kagalang-galang na kagawaran. Pagsaksak sa aking anak na babae. Sobrang tapang at walang takot. Tunay ngang isang salot. Linisin siya at ibalik sa kanya. Ipagbigay alam sa mga kuya ko, dahil si Guyan ay naglakas loob na magsakripisyo sa harap ng palasyo, at ang kasunduan ng pamilya Gu. Ano? Tingnan ang Panginoon,